hindi ko rin akalain kasi yung visa ko, in 7 days, lumabas ka agad. So, it's not normal. So, thankful talaga ako kasi talagang parang inaano ako ni Lord na para sa iyo yan. Para sa iyo yan, Rani. So, pagdating ko dito, wala pa ng Pilipino dun sa company na magtatrapuhan ko. So, ako lang yung isang Pilipino. So, mahirap kasi ang dami mong kakakisamahan. So, but kahit anong hirap, sa bawat sandali, ang sinasabi ko na lang, thank you Lord, Yahweh Shaddai. Ikaw ang aking kasama, hindi ako nahihirapan. So, every time, hindi ako nahihirapan. So, to cut short, ngayon, isang blessing din, hindi lang din sa akin, kasi yung sister wife ko, binigyan ng trabaho ng company ko ngayon, and also, purihin si Yahweh Shaddai, meron na pong 8 Pilipino na in-interview ko, binigyan na ng job offer ng company. So, praise to the Lord. So, yun yung purpose siguro. Yun yung purpose para mabigyan din ng pagkakataon ng mga kapwa natin ng Pilipino na makapagtrabaho sa New Zealand. And yung mga, siyempre, salary nila, hindi rin napakaganda rin. And plus, wala pa akong 1 year sa company. So, nagulat din ako. I'm not expecting, no? But they give us a salary increase na hindi nangyayari, sabi nga ng mga kasama ko sa trabaho. Ang swerte ko daw kasi kabago-bago ko yung iba, 4 years na, 5 years wala pang increase. So, nag-alisa na nga eh. So, ako lang yung naiwan. So, yun. Thank you Lord. Thank you Yahweh Shaddai sa blessing. Napakasarap pakinggan na ang isang patutungo ng ating kapatid ay kinukumit niya yung mga plano niya. Sabi nga sa Proverbs, no? Commit your action to the Lord and your plans will succeed. So, ang ginagawa po ni Brother Rani kasi po, lahat po ng kanyang pinaplano, nagpipray muna siya. Ang sabi nga sa Matthew 6:33, seek your first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, at lahat ng iyong pangangailangan ay ipagkakaloob sa inyo. So, ang priority niya po talaga sa buhay ay isang guni mula sa ating Diyos na